So salamat nga pala kay SK Chairman na inibita ako sa napakagandang programa nito. So nandito ngayon ako para mabigyan kayo ng impormasyon kayong mga kabataan tungkol sa hazards and disasters. Ang disaster kasi, yan ay may tatlong kategory. Meron tayong tinatawag na hazard, exposure, at vulnerability. So dito, sa disaster, ay hindi lang naman siya tawag dito. Ang disaster, nagiging disaster. Kunwari, example na gawin natin to. Ang bagyo, nasa dagat, kumbaga. Yun, hindi pa disaster. Pero pag ito'y nakapekto na ng mga tao, komunidad, at mga tao-tao, yun, nagiging na siyang disaster. Nakaka-apekto na, nakakasira ng mga kabuhayan. So ito, explain ko na nga pala yung tatlong categories. So may tinatawag tayong exposure. So ano ba ang exposure? So ang exposure ay ito ay yung pagiging exposed sa disasters o hazard. Kunwari, sabihin natin ito, nasa tayo? Nasa bundok. Ito. May bahay dun sa tabi ng bundok. Tapos ito, bahay A, bahay B. Ang bahay A, malapit sa bundok. Ang bahay B, malayo-layo. So meaning dito, kunwari, hazard natin to. Landslide. Mas exposed si bahay A kesa kay bahay B. Kasi mas malapit siya sa bundok na may posibleng magkaroon ng landslide. So, dako naman tayo, mga kabataan, sa pangalawang category. Ang tinatawag naman dito ay vulnerability. So, dito, kung kano ka vulnerable ang mga tao o komunidad sa isang sakuna. Yan, i-edit ka na lang yan. So, ito. Kunwari, yung bahay, gawa sa, si bahay A, gawa sa kahoy. Tapos si bahay B, gawa naman sa semento. So, ang tanong mga kabataan, sino ang mas vulnerable sa dalawa? Si bahay A, di ba? Kasi gawa siya sa kunwari, mas vulnerable siya sa apoy, sa typhoon, sa ulan, sa lindol, at kung ano-ano pang mga sakuna. Dako naman tayo sa ikatlong category. So, ang hazard naman, mga kabataan, ay ito yung mismong risk na makadulot ng maraming damages o makapekto sa mga komunidad at tao. Ito yung mga sinasabi nating typhoon, lindol, landslide, at apoy. So, yun. So, paano ba tayo mag-ready dito sa mga ganitong klaseng sakuna? So, meron tayong first step, mga kabataan. So, dito, before tayo maghanda muna tayo ng mga go bag at magplano tayo ahead kung anong mga gagawin. Tapos pagka during ng sakuna, ay syempre manatili tayo sa ating evacuation center o bahay. Tapos after naman po, ay tingnan natin yung ating lugar kung siguraduhin natin na ligtas. O, yan mga kabataan, nakita nyo na. So, ang aking huling paalala ay maging ligtas po tayo. So, salamat nga po uli kay Chairman, sa SK Chairman, sa napakaganda programa nito. So, shout out nga pala kay Jollibee at in-sponsor tayo ngayon sa ating kainan. So, mga bata, lapit na po kayo dito sa table. Salamat po!